Praise the Lord. Blessed be your name, Lord Jesus. Thank you so much for what you have done this morning. Thank you, Lord, for sending us visitors and for giving them the Holy Ghost. Thank you, Jesus, for your presence this morning. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. May be seated. Shall we open our Bible in the book of First Thessalonians? The book of Thessalonians was written at Corinth. No, sinulat yan sa Corinth. No. And the First Thessalonians chapter 4, brother, alam ko na yan, rapture yan. Chapter 4, verse 13. Rapture nga. Chapter 4, verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Lord, shall we pray? Thank you so much, Lord Jesus, for giving us always the good health. Thank you so much, Lord, for your patience towards us. Thank you so much for always all the provisions that you've given us. Thank you so much, Lord God, for your guidance. Lord, thank you for the soul that you've saved this morning, for giving them the Holy Ghost. Bless your word. Anoint your word, Lord Jesus, this morning, that this word will edify our soul, will edify the church. Lalo kaming maging matibay at lalong kumapit sa iyo until the rapture comes, Lord Jesus. Lord, be with us. We love you always. With all humility in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Sabi ko sana, itatanong ko kaya ito o wag na lang? Kasi baka mamali yung sagot. No? So para safe yung tatanungin ko, wag na lang. No? Kasi, masasagot naman natin lahat to. Pero makikita kasi yun sa reaction. No? Pag tinanong. Because the title of our preaching this morning, Am I Rapture Ready? No. Am I rapture ready or am I ready for the rapture? No. Ako ba ay handa na sa rapture o hindi pa? So sabi ko kanina, pag bigla ko lang tatanungin, handa ka ba sa rapture? Brother, teka lang. Ano? Yung reaction na yun, may problema. Ano? Why? Kasi pag ang tanong, are you ready for the rapture or I am rapture ready? The answer would be, yes, brother. No, I am ready. No. Kasi pag, brother, parang nagdadalawang isip pa ako eh. No, brother, baka there's something wrong. No. Why? We must all get excited about the rapture. No. Hindi pwedeng patamlay-tamlay, hindi pwedeng, Lord, pag nag-rapture, hindi pa ako sure. No, hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. No, disgrasya tayo dyan. Pag ano ang ating reaksyon. Why? We must always be ready for the rapture. No, kailangang handa tayo palagi sa rapture. No, tingnan natin, saan natin makikita ito madalas? Yung ganitong sa mga nakabiyahe na sa aeroplano. No? Boarding pass, itong makikita natin, am I ready for the rapture? My place of birth, place of origin sa mundo, destination natin, heaven, paradise, boarding time, anytime, soon. No? Ito ang hindi natin alam. No? Thank you, Brother Roman. Pinag-iisipan yan lahat kung paano at anong ilalagay natin. No, anytime soon. Ibig sabihin, pag di natin alam, we must be ready and get ready always. No, kasi hindi natin alam, no, wag tayong patulog-tulog, wag tayong patamlay-tamlay. So, ang passenger dito, Acts 2:38, believer, no, ang flight, twinkling of an eye, the fastest of all. Na klase ng flight. Thank you, Jesus. No, hindi pa yan na-invento, no, yung ganong klaseng biyahe na in a moment, in a twinkling of an eye, isang kisap mata,
No, gaano kabilis? Isang kisap mata. Hindi na nga natin iniisip yan na, may alikabok, pipikit ako bigla. Hindi na natin iniisip yan. Kusa na lang yan, voluntary muscle ng ating mata. Twinkling of an eye, date unknown. Be ready, gate closes after trumpet sounds. Thank you, Brother Juan. Thank you, Brother Juan. Thank you, Jesus. No, we must all get excited about the rapture. No, sino na nakaranas na hindi nakasakay ng eroplano dahil na late? No, sa barko dahil na late. Ako, naranasan ko yan. Mayroon yata dito, nakailang last call, passenger, Brother Larry Camarines. Last call. Lahat ng pasahero sa eroplano, ano ba yung isang pasahero na yan? No, siya pa ang cause ngayon. Hindi tayo makaalis-alis. Lord, sana makarating na yung huli na gusto mong iparating sa church para makalarga na tayo. You know? So, yung pakiramdam na hindi ka makasama sa rapture, yung pakiramdam, hindi pa naman nangyari yan, yung pakiramdam na naghahabol ka, yung tagaktak ng pawis papunta sa airport, yung traffic papunta ng airport, bakit ganun ang nangyari? Kasi kulang ka sa paghahanda. Hindi mo na paghandaan, okay, ano sinasabi, lalo na sa airport natin, 4 or 5 hours, dapat andun ka na sa airport bago ang flight mo para lahat maasikaso mo na. With all your excitement, dahil ngayon ka lang lalabas ng ibang bansa, pagdating mo sa airport, wala kang passport, wala kang visa, wala kang ticket, naiwan lahat sa bahay. Sobrang excitement. No? Pero pagdating doon, wala. No? Antay ka ulit, another boarding, another ticket, kasi naiwan ka na, wala ng refund, walang another gastos. Yun, pwede pang maulit. But the rapture will not. No. Mga ticket, ilang beses kang kumuha, ilang beses kang madelay, sa biyahe natin dyan, pwede. Pero ang rapture, it's a one-time happening, and it will never happen again. That is why we must get ready always, mga kapatid, sa rapture. And rapture, ang ibig sabihin ng rapture, no, a feeling of intense pleasure or joy. No, yan ang ibig sabihin ng rapture. No, intense feeling, no, or joy. Yung sobra nga kalipay. No, sa Ilonggo pa. Sobra nga kalipay, sobra nakagalakan. Yan ang rapture, but in our Bible, rapture means caught up. The taking away ng mga tao ng Diyos. We believe in the rapture. We believe that we will be caught up, and others have been caught up, and it will happen before or pre-tribulation. No, bago dumating ang pighati, ang tribulation, dito tayo naniniwala na ang rapture mangyayari, at tayo ng mga hintil, ang rapture, yun ang pinakaasam-asam natin in our grace dispensation. Yan ang ating kaligtasan, at pag hindi pa tayo nakasama dyan, after the rapture, kahit anong sabi mo ngayon, mahal na mahal ko na ang Diyos, wala ka ng chance. Dahil ang panahon natin, andito lang tayo sa hintil, tayo ng mga hintil, outside of the Jews. Binigyan tayo ng Diyos nung panahon na ito, 2,000 years as visitation of God. Pag di pa tayo nakasama dyan, hopeless na tayo. No, kahit makasurpass ka sa 7 years tribulation, after 7 years, my millennial reign of Christ, sabihin mo, okay brother, mag-i-enjoy naman ako sa MRC kasi 1,000 years. No, yung bata dyan, 100 years old na siya, child pa. No, ang leon, ang snake, yung leon maglalaro sa bata, walang mangyayari sa kanya kasi walang kasamaan for 1,000 years dahil si Satan, no, ginapos muna ng Diyos. No, patunay, no, lahat ng mga hari dito sa mundo, ipapakita ng Diyos sa kanila, no, lahat kayo luluhod sa harapan ko. No, ako lang ang bida rito. No, ako lang ang hari dito at patutunayan ng Diyos yan. No, at lahat ng bansa, may mga emissary yan dyan, ambassadors, lahat sila, bibigay ng tithes sila, mga offerings, mga ipapadala nila sa seat of government na andon sa Jerusalem. Pagdating doon, yung mayroong hindi susunod, yan. Ang isang bansa, pag walang ulan, patay lahat. No, yan ang sabi ng Diyos. Hindi kayo susunod sa akin. No, mga panahon na yan, hindi ko kayo papadalhan ng ulan. Tayo,
Grabe ang takot natin. Paubos na yung dam, wala na yung tubig. Lahat na lang ng planning ginagawa. Lahat dapat may mga catch basin tayo. Lahat ng mga ipapatayong building ngayon, kailangan lahat ng tubig may taga-salo na. Lahat ng paraan nagawa na. Pero yung tumawag sa Diyos, Lord, di ba ikaw nagpapadala ng ulan? No? Yung bang sasabihin sana ng tao, Lord, magpapakatino na kami para bumagsak yung ulan. Lord, ano ba ang gusto mo? Anong gusto naming sundin? Para ikaw ang may control lahat ng yan. Kahit gaano kalaki pa ang ipapatayo natin na catch basin, buong UST, buong grounds ng UST dyan, ang plano, lalagyan yan ng pinakamalaking underground doon para pag dyan sa Espanya, bumaha lahat ng tubig, doon muna babagsak, mapupuno yung part ng UST na yan, para pag iwas baha, pag natapos na yung ulan, saka ipapalabas ulit yung tubig sa Tokyo, andyan. Halos yung buong, may catch basin sila, halos sobrang laki para iwas. Pero yun tayo ng mga tao, mga kapatid. But, when the rapture comes, ito ang ating pag-asa at inaantay. Na ang sabi ni Paul dito, but I would not have you to be ignorant, brethren. Ayaw ko na hindi nyo ito malaman. Ayaw ko na ignorante kayo sa ganitong sitwasyon. Patungkol sa kanila na nagsitulog na. Yung mga nauna sa atin ng mga saints. Malungkot tayo dahil nawala na sila. Pero ang sabi ng Biblia, they are just asleep, sleeping. They're not dead. Hindi sila patay. But natutulog lang, kaya yung natutulog, pag nakatunog ng sirena ng yung fire truck, bombero, pag narinig niya, siya maalimpungatan, swerte niya kung wala siya sa double deck. Kasi pag siya sa double deck, naalimpungatan, yung pagbangon niya. Pero ang gusto nating sabihin, mga kapatid, na mga brethren natin na nauna na, they're just sleeping. At pag ang patay, kahit anong sipa mo, kahit anong tadyak mo, yung mga makikita mo sa drama minsan, gumising ka, gumising. Patay na bugbog na yung, sa sobrang, wala na. Pero yung tulog, ay mahirap yan gisingin pag nagtutulog-tulugan. Sa mga tulog ngayon, wala naman, Maaga pa daw, maya pa. Concerning them which are asleep, that you sorrow not, tayo ng mga buhay, huwag tayong malungkot, huwag tayong mapighati, even as others which have no hope, hindi kagaya ng iba na wala na silang pag-asa. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay, at sa sila rin, na nagsitulog na sa kay Jesucristo, sila ay dadalhin din ni Jesus. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive, na tayong mga buhay and remain at nanatili, he that endureth unto the end, the same shall be saved. And remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, ano ang right, ano ang power, anong karapatan natin na i-prevent natin na mangyaring bagay na ito? Wala. Because tayo rin ay under or fall under the grace of God. For the Lord Himself, verse 16, shall descend from heaven with a shout. Ang Panginoon mismo, na siyang andoon sa langit, siya ang bababa mula sa langit na may sigaw with a shout. God is excited for this thing to happen. Lord, sana rapture na. Pag sobrang dami mong problema. Lord, sana rapture, dumating ka na. Kung pwede lang magsalita ang Diyos, ang tagal ko nang inaantay yan na mag-rapture na. But my question is, gusto mo, rapture na. Pero hindi natin tatanungin ang sarili natin, Lord, am I ready for the rapture? Lord, am I rapture ready? Handa ba ako na pag nangyari ang rapture, makakasama ako? Baka hindi. We must ask that to ourselves. And with the trump, with the voice of the archangel,
And with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Yung mga namatay na kay Kristo ay bubuhayin muli. No, sa lahat, kung saan man sila namatay, lahat ng nakasunod sa gospel. And Lord, thank you for giving us a ticket, a passport, no, the gospel of our salvation, repentance, baptism, and receiving of the Holy Ghost that God has given us. Thank you, Lord. Binigyan mo kami ng Holy Ghost para kami makasama. We are baptized. So yung ticket na yan, yung passport, qualified na tayo dyan. No. Pero ang sabi ng Biblia, yan lahat ay earnest inheritance. Paunang bigay sa atin ng Diyos. That's why we must endure. No, endure hardness. Dahil hindi madali ang paglilingkod natin sa Diyos. As a good soldier of Christ, sabi ni Paul, endure hardness. No, ay hindi ka pwedeng magsundalo na wala kang hindi ka marunong mag-endure o mag-tempe o yung bang kinakaya mo yung hirap bilang sundalo, no, yung pagtitiis. No, so ang gagawin ng Diyos dito, with all His excitement, no, may sigaw pa, kasi ang Diyos excited, no, may kasama pa siyang mga, sabi niya, samahan niyo ako sa mga anghel. No, sama kayo kasi excited ako. No, mangyari? No, fiesta ito. No, ito ang pinapangarap ko na mangyari. No, with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, then we which are alive. No. Kaya gusto nating mangyari, Lord, sana mangyari ang rapture, na hindi kami tulog, kundi lahat kami buhay, shall be caught up together with them in the clouds. No, thank you, Lord Jesus, to meet the Lord in the air. No. And so shall we ever be with the Lord. No, unang-una, ang sinasabi natin sa sarili natin, Lord, sino kami para dalhin mo kami sa langit? No, sino kami para bigyan mo kami ng kaligtasan? Ano ba ang nagawa namin sa buhay para i-qualify mo kami na kami ay mabigyan ng kaligtasan na ito? But yun yung sabi niya, the Lord will give it to whom whosoever will. No? At ang Diyos, ibibigay niya yan sa tao kung sino ang gusto niya. No, kung sino ang napupusuan ng Diyos, ibibigay niya yan. No, some teaches that it will happen during the mid and the post-tribulation. No, yung iba nagtuturo rin na pwedeng mangyari sa kalagitnaan ng tribulasyon, ng kapigatian, mga pasakit, or after the tribulation, after 7 years tribulation. Pero hindi yan ang pakonsuelo natin. Gusto nating siguraduhin, we must make our calling and election sure. Yung pagtawag at pagpili natin sa Diyos, o ng Diyos sa atin, gusto nating siguraduhin, ay hindi tayo nag-hope na, after pala brother, may mid-rapture pa, may post-rapture pa, pwede pala kami. Hindi, ang gusto nating siguraduhin na hindi. Dito pa lang sa umpisa, gusto namin makasama na. No, wala na tayong pakialam dito, brother, may rapture pa pala sa ano. Wala. Gusto natin manigurado. No, hindi pwedeng, kasama ka na, kasama mo mga grupo mo, kaibigan, punta kayong ibang bansa, okay na yan, sabi doon. Hindi, kailangan kumpletuhin lahat. Dati may mga, yung bakuna, may mga kumpleto, lahat. Kasi pag may kulang na isa, no, sa strictness ng requirements, hindi tayo pwedeng sumama. Brother, hindi pa naman nangyayari ang rapture. So ako mismo hindi naniniwala na magkakaroon ng rapture. Andyan ba yan sa Biblia? No. Andito. No. Ang dami ng mga tao na binigyan ng sample ng Diyos. Elijah was caught up. No, yung chariot of fire. No, he was caught up. No, tapos hindi na nalaman kung saan na si Elijah. Enoch was caught up. No, kinuha rin siya. Hindi natin alam kung anong nangyari. Philip, diyan, klaro sa Biblia. No. Sabi sa kanya, punta ka doon sa may disyerto, dadaan yung Ethiopian eunuch, pagdaan niya, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya, yung binabasa mo, ganito yan, magpabaptize ka. No? Tungkol kay Jesus. So, sabi ng Ethiopian eunuch, may ano dito. No, may tubig dito, i-baptize mo na ako. Pag-baptize sa kanya, pag-ahon nila, biglang nawala si Philip. Ano ang sabi? He was taken up or he was caught up by the Spirit at nalaman na lang ni Philip kung saan siya. Mula doon sa pinagbaptizan, nung dinala siya ng Spirit or kinot up 40 miles, 40 kilometers away from that place.
No, kinuha siya, nilipat siya doon, no? Tinransport, teleport, no? Yung parang sa Dragon Ball. Yung kabataan namin, may mga palabas cartoons, Dragon Ball. Oh, teleport. Pyong! No. Andun na siya sa kabilang mundo. No? Andun na siya sa no? Bigla na lang pero ito mga kapatid, hindi ito magic. Pinatunayan na ito ng Diyos. No, Paul was caught up to the third heaven. No, si Paul, he was also caught up. No, dinala siya doon. No. Maraming binigay ang Diyos sa kanya na revelation sa lugar na yon. No. Noah and his family were saved by the ark before tribulation comes. No, Rahab, no, bago pa man magkaroon ng tribulation, siya ay niligtas na rin ng Diyos. No, binigyan na rin ng kaligtasan. No, my question is, am I ready for the rapture? Are you ready for the rapture? Walang nag-yes, ano? No. Are you ready for the rapture? No. Amen. Thank you, Jesus. No. Kung ang rapture mangyayari sa ngayon, are you ready? No. Are you ready, mga kapatid? No. Brother, no. Paano naman yung mga nakakaidlip dito ngayon? No? No. No. Magra-rapture ngayon, pero tulog ka dyan. No. Are you ready? No. Handa ka ba? No. No. Mayroon pa tayong mga kasalanan na hindi nasisettle sa harapan ng Panginoon natin. No. Sa palagay natin, makasama tayo sa rapture. No. Lahat ng ito, isa-isahin natin, mga kapatid, ano? Kasi lahat tayo gusto natin makasama sa rapture, but we must ask ourselves, Lord, handa ba talaga ako? No? Lord, makakasama ba talaga ako? We must think about it. No? Makakasama ba tayo o hindi? Sa ugali na mayroon tayo ngayon, sa karakter, sa attitude na mayroon tayo ngayon, Lord, makakasama ba ako o hindi? No? 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 Lord, sabi mo, di ba, ikaw naman ang pupuno? Yes! No. Pupunuin ng Diyos yan. No. 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 Makakasama ba tayo? Lord, kakatapos ko lang sa paggawa ng kasalanan. Makakasama ba ako? Lahat ng ito, imuni-munihin natin, mga kapatid. No. Lord, kung ngayon mangyayari ang rapture, nagalaw ko yung tithes ko. No. Kasi inuna ko muna yung pambayad ng kuryente, tubig, rent ng tinitirhan ko, no, allowance o pamasahe. Lord, naggalaw ko eh. No. Are you ready for the rapture? No. Hindi, Master Telma. Lord, maawa ka. No. 70 times 7. But again, we must make sure gusto nating manigurado, mga kapatid. We know that God is a long-suffering God. We know that our God is a merciful God, but we must do our responsibility, our obligation, our best na may pakita sa Diyos na, Lord, karapat-dapat ako na makasama sa rapture. No, hindi natin pwedeng iasa na, Lord, okay lang, tuloy-tuloy lang ako sa kasalanan, pero makakasama pa rin ako. Hindi ganun. No. Lord, lagi naman ako nagsisimba. Kasalukuyan naman. Laging nagsisimba. Pero Lord, paano naman kung ngayon, nakakagawa ako ng mga hindi magaganda, pakikipagrelasyon na hindi dapat. Lord, makakasama pa ba ako? Lord, gusto kong makasama sa rapture, pero nagre-red horse pa ako eh. Lord, ito very basic question, very simple question. Pero baka ito, mga kapatid, ang pwedeng humatak sa atin na hindi tayo makasama sa rapture. Why? Sa turo ni Paul, those filthiness, those mga unholiness na mga nagagawa natin ng mga tao, lahat ng ito is our preparation na malinis lahat sa pagdating ng rapture,
No? Lord, nagsusugal pa ako, nagsasabong, ng bababae, nagnanakaw. No? Makakasama pa kaya ako sa rapture? Lord, alam mo naman, nasa lupa pa kami. Nakakagawa talaga kami ng mali. Saan mo gusto? No. No, kung hindi sa lupa, saan mo gusto? Doon sa dagat, sa space, talagang dito tayo sa lupa. No? And we are doing our best na may pakita sa Diyos kung ano ang tamang gawin. Lord, minsan wala ako sa service. Minsan umaga lang ako, minsan sa hapon wala pag Sunday. Lord, wala ako pag Wednesday. Pero Lord, gusto kong makasama sa rapture, but we must ask ourselves, Lord, yung service ko sa iyo, hindi klaro eh. Makakasama ba ako, Lord? Ha? Purgatorio, hanggang ulap? No? Hanggang dyan lang tayo? No? Lahat ng ito, mga kapatid, pwede nating itanong sa sarili natin. No, because gusto nating makasigurado na tayo ay makasama sa rapture, mga kapatid. Lord, I am into pornography. Lord, makakasama ba ako sa rapture? Ito mga kapatid, puso sa puso na tayo rito. Because we must make our calling and election sure. Gusto nating siguraduhin, gusto nating makasama sa rapture, pero wag na nating itanong sa iba, brother siya, hindi makakasama. Pangit ng ugali niya. Wag na nating isama, wag na nating ituro ang ating brethren o sino pa man. Diretso na tayo, Lord, I want to settle. No, Lord, gusto kong makasigurado. Lord, may ugali akong masama, may ganito akong thinking. Lord, help me na lahat ito maayos dahil gusto ko pagdating mo, I am presentable before you. No, gusto ko maayos ito, Jesus. Wag na nating wag na tayong magturo diyan o kahit sino pa man. Manigurado na tayo, mga kapatid, na tayo makasama sa rapture dahil sayang ang pagod natin sa lugar na ito. No, yung iba sa atin magfo 40 years na. No, lahat ng effort, lahat ng pamasahe, lahat ng pakikipaglaban diyan sa labas, sa pamilya, sa kapatid, sa office, sa trabaho, sa kaibigan, kaklase, lahat na pagtagumpayan natin, no? Tapos pagdating ng panahon, hindi pala tayo makasama. Sakit, ano? Parang mabuti sana, pareho na lang sa iba. Na wala silang ginawa kung hindi gawin ang kanilang mga kung saan sila masaya. We cannot continue in sin every day and expect to be in the rapture. Hindi tayo pwedeng manatili sa kasalanan every day. Tapos sasabihin natin, Lord, gusto kong sumama sa rapture. No. We must make the most of it, our best. No, dahil ang sabi ni Paul, si Paul mismo, sabi niya, I die daily. No, we must die daily from our sins into repentance. No, ang sabi ni Paul sa kanyang mga kasamahan diyan, sabi niya, to my fellow prisoners in Jesus Christ. Sabi niya, yung mga kasamahan ko, fellow prisoners. Why, mga kapatid? God has given us the Holy Ghost. We are baptized in Jesus' name. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. No. Our walk with Him, we are purchased by the blood of Jesus. No, the precious blood of Jesus. We are prisoners. Dahil hindi na tayo kagaya, mga kapatid, kung ano yung dati na may freedom tayo, na gawin ang lahat ng bagay na hindi maganda kagaya ng ibang tao, yung mga ginagawa natin dati, no? All the freedom, mayroon tayo, paglalasing, inom, lahat, pagmumura, pangit na ugali, lahat ng negative dyan, mayroon tayo dati niyan, tapos may freedom tayo na gawin yun. But now, we are prisoners in Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi na tayo malaya sa paggawa ng mga bagay kagaya dati. No, kaya medyo may mahigpit na ang galaw natin. No, dahil bawat galaw natin, ito ba may katuwiran? Ito ba holy sa harapan ng Diyos? Ito ba maayos? Ito ba magiging masaya ang Diyos dito pag ginawa ko ito? No, lahat ng yan, kaya medyo mayroon tayong posas na kasama ni Jesus na hindi na natin pwedeng gawin ang mga bagay na hindi dapat. Kagaya dati kung ano man yung ginagawa natin. No, tayo ay nakatali ngayon kay Jesus. No. If God is cleaning
the church today, no, from all filthiness, from all hatred, from all variance, proud, immorality, no, because God is preparing for us to be in the rapture. No, God wanted us to present His bride, ano ang sabi diyan? Without spot, without wrinkle, unblemished. Gusto ng Diyos na madatnan ang church natin, mga kapatid, na hindi naglilimahid sa kasamaan. No? Ang gustong madatnan ng Diyos sa atin, Lord, andito kami, ang tagal na namin nag-aantay, Lord, yung church na ito. Gusto namin na dumating ka na ikaw, excited, at pagdating mo rito, yes, perfect! No, wala namang perfect dito sa mundo. Pero ang gusto nating makita na pagdating ng Diyos natin, He will really be proud of us. No, na talagang proud si Jesus. Ayan, no, ang daming hirap na pinagdaanan. Pero pagtingin niya sa atin, pinanindigan niyo ako. No, talagang, no, kasi sino naman ang may gusto? Thank you, Jesus. No. Ayaw natin na madatnan tayo ng Diyos, madatnan tayo ng church. Ganito, biglang tumunog, nag-rapture. Paano kung tulog ka nga dyan? Si brother naman, kanina pa yung tulog. Tulog ka kasi eh. No? Ha? Oh, mamaya magulat ka, ano kaya yung tumunog? No? Swerte mo, pag tumunog, andito pa rin kami. Ang problema, pag tunog. meron dati yan. No? Tawag siya. Yung mga tao na hinahanap niya, hindi niya lahat makita. No? No, tapos may tinawagan siya, hindi rin sumagot. No? Tapos, may nakita niya, may mga naiwan lang doon. Takot na siya. No, kasi sabi niya, hindi ko lahat makontak, baka nag-rapture na. No, hindi lahat makontak. May nakita sa isang tao na member din ng church. Sabi niya, oo. Sabi mukhang tagilid, mukhang dalawa kami naiwan. But, that is why, mga kapatid, kung ang church natin, maramdaman natin, He whom God loveth, He chasteneth. No. Ang gusto natin mangyari na dumating ang rapture, that we are really presentable before God. Gusto natin na, Lord, gusto namin proud ka na pag dumating ka, hindi mo sasabihin, bakit naglilimahid kayo sa kasalanan? O bakit puro pasaway na? Bakit lahat hindi na kayo sumusunod sa Word of God? No, lahat na lang ng gusto, pwede na. Ayaw natin na madatnan tayo ng Diyos na ganyan. No, that is why ang church natin, always tumatayo tayo sa Word of God. Kung may paghihigpit man, because yon ang tamang gawin para makasama tayo sa rapture, mga kapatid. No. Because ayaw natin mangyari na, Lord, gusto naming makasama sa rapture, pero lahat na lang ng hindi dapat gagawin natin, ay anong tingin natin sa Diyos natin? No? Yun ba ang gusto nating mangyari? Walang may gusto. We must be presentable before God. No? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, be ye of the same mind, be ye of the same spirit. No? Yan ang gusto nating mangyari, mga kapatid. May mga verses lang iba rito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 1, sa verse 6, chapter 5, no, andyan, magkatabi lang yan. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. No, kaya tayo always be watchful. No, hindi tayo patulog-tulog. No, for they that sleep, sleep in the night. Sa verse 4 muna, but ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. You are all children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. No, because God, ano ang sabi dyan sa forward tayo konti? No. For yourselves, sa verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Ito yung sinasabi natin palagi na ang pagdating ng Diyos, no one knows, walang nakakaalam, pero ang sabi ng Diyos diyan, but the Father only which is in heaven.
No, walang nakakaalam, kahit sino man, kahit sino pa mang propeta, walang nakaalam niyan. Pero anong sabi niya? Kailangan maghanda tayo pag dumating ang bagay, yung panahon na yan. Paghandaan lang natin dahil walang, kagaya ng isang magnanakaw, walang magnanakaw na magsasabi siya, mamaya, brother, pupunta ako dyan, lilimasin ko yung bahay mo. No? Walang magnanakaw, gagawa niyan. Ibig sabihin, nasa atin ang preparation para hindi tayo maisahan. No, magbabantay tayo palagi. John 14 verse 3. Pasuyo, Brother Roman. John 14 verse 3. Ito speaks also about the rapture. No, and if I go and prepare a place for you, I will come again. No, ako ay alis at maghahanda ng lugar para sa iyo. Ako ay muling babalik and receive you unto myself. No, ako mismo, no, sabi niya, ako na yung maghahanda doon sa langit. Pag nahanda ako na, okay na lahat, ako ang muling bababa. No, sabi niya, ako mag-aasikaso niyan dahil special kayo sa akin. No, gagawin ko yan lahat and receive you unto myself. No, ako mismo ang magre-receive sa iyo. No, hindi ako magpapadala ng emisary, hindi ako magpapadala ng ambassador para ikaw ang harapin. Kung hindi, anong sabi niya? Ako mismo ang tatanggap sa iyo, that where I am, there ye may be also. No. Anong klaseng pangako ng Diyos natin, mga kapatid? No. No. Anong klaseng pangako mayroon ng Diyos natin na siya lahat ang mag-asikaso, siya na nagbigay sa atin, and then siya pa ang susundo sa atin? Grabe, special, ano? No. We are so special before, in the eyes of God, mga kapatid. Thank you, Jesus. Siya magpe-prepare sa, may verse 4 yan, Brother Roman, ano? And whether I go, you know, and the way, you know. Verse 5. Wag na tayo siya. No, iba na yan. Luke chapter 10, verse 20. May mga verses lang tayo, pa-isa-isa. Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. No, ito yung time, mga kapatid, na sabi ni Jesus, no, you will cast out demons, devils, no, and the serpents, yung mga ganyan, wala silang, anong tawag doon? They will not hurt you, hindi kayo masasaktan, no, makaka-cast out kayo ng mga masasamang espiritu, pero ang sabi ni Jesus, notwithstanding in this, sabi niya, wag kayong magalak o masaya sa bagay na yan na kayo ay nakapag-cast out ng demons, na kayo ay kinagat ng ahas, ng scorpion, hindi kayo namatay. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-rejoice dyan o maging masaya. No? Kasama yan sa No, kasama yan sa pangako ko sa inyo. Pero anong gustong sabihin ni Jesus? Hindi yan ang mahalaga. Why? No. Kahit mag-cast out ka ng demons, no, I knew you not. No, ano sabi ni Jesus diyan? Matthew 7:21 ba 'yon? No, they call unto me, pero sabihin ko sa kanila, no, depart from me, ye workers of iniquity, I knew you not. No, why, mga kapatid? Gustong sabihin ni Jesus, sabi niya, wag, no, hindi yan importante. Kahit mag-cast out kayo ng demons, kung hindi kayo makakasama sa langit, ang pangalan nyo wala sa langit, useless ng lahat ng yan. Sabi niya, dito kayo. Sabi niya, but rather rejoice. Sabi niya, dito kayo magalak. Because your names are written in heaven. Dahil ang ating pangalan ay naisulat sa langit at walang makakagawa niyan, mga kapatid. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng Holy Ghost, we are not baptized in His name, hindi tayo dumaan sa repentance, hindi natin ma-avail ang ganitong klaseng pribiliyo na ibinigay ng Diyos sa atin. But Lord, we are so thankful, Lord Jesus, no, for giving us a ticket to be in the rapture someday. No. Mark chapter 13 verse 32. Isulat na lang natin. But of that day and that hour knoweth no man. No, yung bagay na yan, walang nakakaalam o kahit sino man. No, not the angels which are in heaven. Kahit yung mga anghel na doon sa langit, hindi nila alam yan. But neither the Son, but the Father. No, sa Philippians chapter 3, Philippians chapter 3 verse 20.
Tignan ko lang mga kapatid. Philippians, ano bang mauna? Ephesians, Philippians. Ito, atras na yung konti. Chapter 3, verse 20. Sa verse 20, ang sabi ni Paul sa Philippians, "For our conversation is in heaven." Ang ibig ng conversation, ang ibig sabihin mga kapatid ng conversation diyan, no, hindi ito yung conversation na pag-uusap, no. Na sapagkat ang ating pag-uusap ay sa langit, hindi iyan ang tinutukoy ni Paul, pero ang sinasabi ng conversation diyan, for our citizenship. No, ang citizenship natin mga kapatid, sabi niya, andun sa langit. No, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body. No, dito tayo nakatingin, the blessed hope that we are waiting. No. Kung may citizenship, no, ano ang sabi ng Amerika? No, binibida lagi ng Amerika yan. Iwan ko yung ibang bansa yata, pwede na rin. Pero nung mga panahon ni Ronald Reagan, no, ano ang sabi niya? You know, no, isa sa speech niya, no, when you come to Germany, no, if you are a Filipino, you are still a Filipino citizen. No. But when you come to America, you are a Filipino, but you will become, no, a U.S. citizen. No. Pwede kang maging U.S. citizen. No. At marami sa atin, lalo na mga Pinoy, gusto lahat makapunta ng Amerika, makakuha ng green card. Ano, pwede bang red? Pwede bang orange? Pwede bang no, no. Green po talaga ang itsura noon. Yung green card, Sister Galit. Ano ba ibig sabihin nun? No, green card daw eh. No. No. Mabigyan ka niyan. No. They are all, no, lahat tayo, ano yan, the American dream. Lalo na tayo ng mga Pinoy. No, gusto ko talaga makapunta sa Amerika, no, kasi dolyar, 55, no, $1.55, no, para bang pagdating mo doon, magkakalkal ka lang, parang mga Ilonggo, sobrang yabang, no. Alam mo, sa Negros, ang kwarta, ginapiko, ginapala. No, no, no. Sa Negros daw, no, kasi ilan yung minahan sa Negros, no, ang pera daw sa Negros, no, pinipiko, pinapala, no, mayayabang. No, pero ngayon, kahit anong piko, kahit anong pala mo, wala ka na makitang pera doon. No, wala na lahat. The American dream. But with all the citizenship, mga kapatid, no, ang tao hindi nag-iisip na sa langit pala, mayroon ding dapat i-aim na citizenship. And this is the citizenship na gusto nating makuha, mga kapatid. No, at wala kahit anong gawin natin kung hindi allow ng Diyos at kung hindi sa grace and mercy niya, binigyan niya tayo na maging citizen doon sa langit. No, kahit anong sabi natin, no, gusto ko doon. Kung ayaw naman ng Diyos, ayaw niya tayong bigyan ng Holy Ghost, wala tayong magawa. But our citizenship is in heaven, andoon sa langit. No, kahit sino mang mayaman, kung hindi siya qualify, wala talaga, mga kapatid. Kahit sino mang matalino, kung hindi siya binigyan ng Diyos ng Holy Ghost, hindi na-baptize in Jesus' name, nagpatuloy, hindi rin siya makakapunta sa langit. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, no, that it may be ang ating katawan. Kaya ito ang pinaka-purpose din ng Holy Ghost, mga kapatid, na yung katawan natin na ito na lowest, no, pinaka mababa, no, uri, no, yung low state, no, ng katawan na ito, no, dahil sa kasalanan ng mga nagawa natin, no, ang plano ng Diyos, anong plano niya nung una? We are all, tayo ang anong tawag doon sa kay Adam, tayo ang mag-govern, tayo lahat mag-asikaso, lahat binigay ng Diyos sa atin, but because of sin, no, our vile body, no, again, tayo dapat, pero nag-low state ang kalagayan natin sa Diyos, sobrang baba ng estado natin sa Kanyang harapan. But the Lord someday will change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. No, maikatulad doon sa Kanyang glorious, maluwalhating katawan. According to the working whereby
He is able even to subdue all things unto Himself. No, another verse, bago tayo, siya na yung papel ko rito. No, no. Romans chapter 8, verse 18 and 19. May konting verses pa tayo, mga kapatid. No. 1 Corinthians 4, I reckon that the suffering of this present time, no, ano nga ba yung reckon dyan? May Romans, Romans 8. Sabi ni Paul, no, sabi niya, for I reckon, no, sabi niya, aking napatutunayan, no, sabi niya, napapatunayan ko na, no, that the suffering of this present time, no, yung mga nararanasan natin sa panahong ito, sa paglilingkod sa Diyos, no, yung hindi ka, pag uwi mo, wala kang pagkain, yung mapagalitan ka kasi pinili mong magsimba kaysa sa pumasok sa trabaho, no, pinagalitan ka ng magulang mo kasi pumunta ka rito, no, wala kang pamasahe, pumunta ka pa rin, no, pinagswagapan pa rin, kasama yan lahat sa sufferings natin. No, napagalitan ka ni sister, ni brother, nasabihan ka ng hindi magandang salita, kasama yan lahat sa suffering natin. No, ano, yung ano ba yung suffering? Pagdurusa. Basta yung mga nararanasan natin of this present time are not worthy, no, to be compared with the glory, no, which shall be revealed in us. No. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung nararanasan natin sa ngayon, no suffering can compare with the eternal glory that God has preparing for us, mga kapatid. No? Ibig sabihin, kung ang tao ay sa atin na naglilingkod sa Diyos, no, kung nag-iisip tayo lagi, no, nasabihan lang ako ni sister ng medyo masakit, ay, hindi ko ma-compare ang inihanda ng Diyos. Ano, brother, sinaktan ako ni ganito. Isipin mo na lang. No, wala yan sa hinahanda ng Diyos sa atin. Aalis tayo sa church dahil lang nasaktan tayo. Aalis tayo sa church dahil lang sa bagay na napakasimple. Hindi sasapat. No, yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin, mga kapatid, and no one, no, walang tayo ang nagde-decide niyan kung ayaw na natin sa church. No, walang iba. Kahit anong gawin, no, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. No. Hindi maikumpara ang kaluwalhatian, ang inihanda ng Diyos sa atin na ipapahayag niya sa atin. No, hindi pwedeng ibig sabihin, lahat pala ng dinadanas natin dito sa paglilingkod sa Kanya, wala pa ito. No, talagang hindi talaga magpapatalo ang Diyos, hindi talaga siya magpapautang. Yung mga sasabihin natin, Lord, sobra na, sagad na ako. No? Kung tutusin, wala pa pala. Lord, hindi ko na kaya. Wala pa yan. No? Ang inihanda ko sa iyo, sobra-sobra, tapos gusto mo, Lord, yung sabi natin dati, Lord, always give me a beautiful life. Lord, give me a simple life. Lord, ang prayers ko lang lagi, na matiwasay lang ang buhay ko. No? Kahit mga tao sa labas, anong sabi nila? No, patay lang ang walang problema. No. Pag tayo maraming problema, pasalamatan natin ang Diyos dahil buhay pa tayo. No. Pag gusto mo walang problema, alam mo nang kalalagyan mo. Alam mo na kung saan mo gustong mangyari. But God is so good. Verse 19, no, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. No, ito mga kapatid, for the creature was made subject to vanity. No? Yung mga nilikha, no, subject sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. No? Say praise the Lord. No. Another verse, no, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, 51. Ito, behold,
No, I show you a mystery. We shall not all sleep. Ito mga kapatid, ang panghawakan natin lagi sa Diyos natin. No, na kahit anong paman ang sitwasyon natin, pighati, kalungkutan sa nararanasan natin, we must always remember na lahat ng yan ay matatapos din. And we must come out victorious. No, I show you a mystery, we shall not all sleep. No, hindi lahat tayo ay matutulog. Pero ang tinutukoy niya dyan, yung mamamatay tayo. No. But we shall all be changed. Lahat tayo ay mababago. In a moment, pag sa Amerikano pa, just a second, in a moment, yung parang, saglit lang. No, mabilis lang talaga ito. No, walang saglit na umabot ng 1 araw, 2 araw, 3 araw. Pag sinabing in a moment, mabilisan lang talaga yon. In the twinkling of an eye. At the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. Ito. Lord, we are so thankful for giving us the Holy Ghost, because ito walang kwentang basahin kung wala tayong Holy Ghost. We are not baptized in Jesus' name. It is just like a twinkling symbol. No? Walang kwenta ito. No, babasahin lang natin na parang dumaan lang, we shall all be changed, no, incorruptible. No. Walang excitement sa puso natin kung wala tayong Holy Ghost. No. But we have the Holy Ghost because we know na kompleto tayo sa requirement. No, na pag ito nangyari, mga kapatid, no, dahil lahat ng ito napatunayan na nung na dati kang Miss Universe, no, Miss Universe, first runner-up, ikaw mismo Miss Universe, lahat na lang ng Bikibela, lahat na lang ng mga sikat dyan, pati sa pagpaayos ng ngipin, isang ngipin, veneer ba yun? O ano ba yung klaseng may mga paayos ngayon ng ngipin na isang ngipin pa lang umaabot ng 1.5 million. Isang ngipin, papayos, para daw pag nag-smile, ano talaga yung smile, anong tawag dyan? Yung talagang, dahil sa dami ng pera. But again, mga kapatid, lahat ng yan, nabulok din. Lahat ng yan, andoon, pulbos. Lahat ng doon, alikabok, pinatunayan na yan ng Diyos sa atin. Kahit anong gawin natin, walang mangyayari. But for them, they have no hope anymore. But for us, although nakakaramdam tayo ng kalungkutan minsan, na Lord, nauna na sa amin si ganito. Lord, masakit because we will going to miss him. No, masakit. Pero anong sabi ng Biblia? No, you have hope. No, hindi kayo yung mga tao na wala ang pag-asa. They are just sleeping. No, and time will come, they will get up. No, and time will come, sila ay babangon din. So kaya sa binabasa natin ito, mga kapatid, mayroong excitement sa puso natin. Lord, qualified kami rito. No, hindi kami nagbabasa na, ay ganun pala ang mangyayari. Nagbabasa tayo nito, hindi tayo ninenervyos o natatakot na hindi makasama sa rapture. Binabasa natin with all excitement. Verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. In example ni Jesus, yung katawan na mayroon siya nabubulok, pero pinatunayan niya ni Jesus, lahat tayo mamamatay, mabubulok tayo. Why? Kasi corruptible. Unglorious body. Talagang mabubulok kasi yun ang design ng Diyos na lahat tayo mabubulok. But because of the Holy Ghost that God has given us, kung ano ang nangyari kay Jesus Christ, an example, siya namatay, nilibing din, after 3 days, walang katawan na naiwan, yung katawan na unglorified, glorified body, at anong nangyari? Hindi na sa subject sa kung anong mayroong mundo sa atin. Nung sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala. Hanggat di ko nakikita si Jesus na siya ay nabuhay muli. Dahil ang katawan ni Jesus Christ, glorified body na, hindi na sa subject dito sa mundo, na tayo, kung ngayon, si Jesus Christ, nagpakita kay Thomas, biglang lumusot lang dun sa dingding. Thomas, itong kamay ko may butas pa. Lumusot. Ngayon, ito ang katawan natin.
Brother Welp, huwag mong buksan, lulusot ako dyan. No? Ay talagang mababagok ako dyan pag ginawa ko yan. Why? Because this is still unglorified. This is still corruptible, na bubulok pa. But time will come, anong sabi ni Jesus? Kung nasaan ako, andoon kayo. Why? Kung ano ang kanyang nature, ganun na rin yung sa atin. No, hindi na tayo subject dyan kung saan siya pupunta. Kung gusto mo pa, kasi dalawa tayo langit lupa tayo Gusto mong pumunta sa langit, andun ka. Pag gusto niyang bumaba dito, punta ka sa New Jerusalem, pwede mong gawin. What a privilege we have that God is preparing for us, mga kapatid. That is incorruptible, must put on immortality because this body is mortal. No, lahat na mamatay. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, kasi babaguhin niya lahat ng ito, then shall be brought to pass, saying, it is written, death is swallowed up in victory. No. O death, where is thy sting? No. Kasi ang pinagmamalaki ng kamatayan, no, lahat tayo mamamatay because of our sins. Pero anong gustong gawin ng Diyos? Ipagmalaki niya doon, kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Wala na. Why? Because hindi na magte-take effect. No, hindi na effective yung grave na yan sa atin, mga kapatid. Sabi niya, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. And the strength of sin is the law. But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. That is why higpitan natin, mga kapatid, ang kapit natin sa Diyos. Last verse, pasuyo, Brother Roman, sa 1 Peter. Last verse natin ito. 1 Peter chapter 4. Chapter 4. Verse 17. Sabi ni Peter dito, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Sabi ni Pedro, sabi niya, darating ang panahon na ang paghuhusga ay mag-uumpisa sa pamamahay ng Diyos or sa sambahayan ng Diyos. If it first begin at us, yan ay mag-uumpisa sa atin. Why, mga kapatid? If the righteous are found continuously doing sins or sinning, the Lord will judge him or will judge them. But if they found righteous, God will deliver and save them. Ibig sabihin niya lang, kung ang Diyos ay mayroong kaparusahan doon sa mga righteous, sa mga niligtas niya pag hindi gumawa ng tama, basahin natin ulit, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Sabi niya, ang time will come that God will judge yung kanyang sambahayan, yung mga tao niya mismo naglilingkod sa kanyang mga saints, kung ano ang kanilang pinagagawa, because God will not tolerate sin. At kung ang kanilang ginagawa, kaya tayo pag nagkamali, minsan may reprimand, may correction, may reproof, may instruction. Yan ang way ng Diyos para mabago tayo sa kasalanan natin. Sabi niya, kung ang mga righteous nga kinokorek, sabi niya, paano pa yung mga tao na hindi nag-o-obey at nagsusunod sa kanyang mga salita? What shall the end? Sabi niya, ano ang kanilang katapusan? Of them that obey not the gospel of God. Verse 18, and if the righteous scarcely be saved. Sabi niya, yung mga righteous, yung mga matutuwid nga mismo, ano bang scarcely? Madalang na maligtas, sabi niya, where shall the ungodly and the sinner appear? Kaya ang hirap, tayo nga mismo nagsusumikap na para maligtas. Sabi niya, paano naman yung mga ungodly and mga sinner appear? Sabi niya, if the righteous are scarcely be saved, it's very, there is no possible hope for sinners to be saved.
But Lord, again, we will say we are rapture ready. Lord, gusto naming ayusin to sa harapan mo. Lord, gusto naming, why mga kapatid, sayang ang effort natin eh. No, sayang mga pamilya namin na gustong bumalik sa'yo, gustong pumunta, mahal sa buhay, mga tao dyan. Lord, for them also na makasama sa rapture. Lord, lahat ng ito, gusto naming i-fix. We want to make our calling and election sure. Gusto naming ayusin, Jesus, dahil gusto namin makasama kami sa rapture because this is just, ito ay isang pangyayari lang na hindi na maulit pa at gusto naming makasama lahat. At pag tinanong tayo ulit, am I ready for the rapture? Huwag na tayong magdalawang isip. Huwag na tayong, Lord, may anak pa ako wala na tayong magawa dyan. Lord, kakapanganak pa niya lang. Sister Gigi, Lord, paano naman si Kai? Lord, pwede ba tayong maganon? Pero anong pinapangako ng Diyos? Sabi niya, I will wipe away your tears. Pag nagkataon na rapture, anong sabi niya? Pati emosyon natin babaguhin ng Diyos. Andun na nga tayo sa langit, tapos nagsisentimento ka pa rin doon. Lord, kawawa naman yung naiwang. Wala nang ganong feeling doon. That is why sinigurado ng Diyos yan ang paghandaan natin mga kapatid na siguradong tayo ay makasama sa rapture. Wala nang if, wala nang Lord, ganito, patawad mo na. Hindi, isettle na natin yan lahat sa harapan ng Diyos para every time, anytime, anywhere. Lord, pag nag-rapture man, kaya pagdating natin sa church, Wednesday, siguraduhin natin na pagdating dito, we are rapture ready. Why? Wag nating sayanin ang sarili o sanayin ang sarili natin na mamaya pagdating ko sa church, prayer meeting namin, mamaya umpisa pagsabi ng MC rito, service ng umaga, Sunday, pag umpisa niya, doon na lang ako sasabay sa worship na talaga, Lord, talaga, grabe touch na touch si brother. Hindi, repentance mode yun. Wag nating sanayin na ganun mga kapatid. Basta every time we come to church, Lord, I am ready for the rapture. Lord, anytime I am ready for the rapture. Ibig sabihin, we must have that feeling mga kapatid, na anytime may pag-check sa sarili natin na Lord, every day, pagising pa lang natin, Lord, handa ba ako sa rapture? Pagdating ng gabi, Lord, bago ako matulog, baka kasi sabi ng Biblia, mayroong parehong tulog, yung isa na wala. Lord, wag naman sana na pagdating ng rapture, pagising ko, wala na si Sister Cheryl, wala na yung dalawang bata. Ako ang naiwan. Lord, wag naman. Ibig sabihin, we must check ourselves always. Why, mga kapatid? Sa ganong paraan, may iwasan natin ang paggawa ng unholiness, may iwasan natin ang temptation, may iwasan natin ang paggawa ng mga bagay na hindi nararapat sa Panginoon every time we check ourselves. Kasi bakit? Ganun ang mangyayari. Lord, handa ako sa rapture. Lord, mayroong temptation. Hindi. Gusto mong sumama sa rapture? Opo. May temptation. Hindi, umalis ka dyan. Alam mo na hingi na lang ako ng tawad sa Diyos after the temptation. Huwag ganun. Disgrasya tayo dyan. Huwag nating ganun na, Lord, maawain ka naman Lord, wag. Siguraduhin natin ang kaligtasan natin, mga kapatid. Dahil ayaw nating mangyari na pagdating sa langit, magtatanungan, magkukwentuhan tayo. Oy, brother, si sister ganito. Wala, naiwan. Pangit kasi nung ugali. Hindi pa rin siya nagbago Kaya andon. Andon, kita mo? Andon, naiwan sa lupa, Walang ganyan, mga kapatid. That is why we are always praying, we must set aside. Sama ng loob, lahat. Instead na ipunin mo yung sama ng loob, we must pray for our brothers and sisters. We must love one another. We must edify. We must comfort one another. Dahil ayaw natin, that time will come na, alam nga naman, pag-pray pa natin, na Lord, sa sama ng loob sa Kanya, sana siya huwag makasama sa rapture. Wala tayong prayer ganun, mga kapatid. Gusto natin lahat na handa tayo sa rapture. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.